kagawad ng SK. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. Congratulations po sa ating mga estudyante and sa kanilang mga magulang. Napakasarap po sa pangalangan na makita ang puma ng ating mga pamilya. Sa mga estudyante, sa mga assignments at projects na inyong pinahirapan, para naman po sa mga magulang, sa mga assistants na pinag-provide natin sa ating mga anak, maging effort man natin or financial. Ito lang po ang bunga ng inyong pagsusumikap. Fruit of our labor, kailangan na. So ilang araw na po ang nangakaraan, nagulat po ako na ako ay initahan magsalita dito sa harap niyo. Hindi ko po akalain na dahil ng araw, babalik ako dito sa eskwelahan kung saan ako nagsimula. Babalik ako dito bilang guest speaker pa. Sa totoo lang kasi, hindi naman po kasi talaga ako AP student. Ilang beses din po ako napatawag sa principal's office dahil sa aking mga pamilya. Naranasan ko din po na patayo rin sa tabi ng lulutong kalabaw. Bantayan ko rin kasi makasamak ko. Sa Thailand po, may instruction na naman ako maklase. Noong araw po kasi, pag tinawag mo yung nanay, yung pangalan ng nanay ko maklase, yung panunso na yun. So sa mga ganung simple pamamaraan, napaparusahan kami ng aming mga guro. Madalas din ako na kumuha sa tanong muna sa listahan ng mga knowledge ng aming mga class president. Sa ngayon ba, yung mga sinyal, may listahan pa ngayon ng knowledge. Yun. So madalas akong tapuan sa knowledge. So po, masasabi ko po, na medyo pili talaga ako ng aking kabataan. Pero, hindi ko ako pabayaan. Mahal ko talaga yun ang aking kabataan. Kasi alam naman natin, sa batang ito, mapaglaro pa ang ating mga isip. Nais ko kasi maging masaya ng mga klase ko. Kaya, gumagawa ko ng paraan para mapasaya nila. Pero hindi naman ako nananay. Sa unang mga kaklase, wala naman ako nasaktan sa kanila ng isip. Sa kabila ko ba, hindi po ako nagpapaya sa aking mag-aaral. Ilang beses po ako nakalaga ng whiskey, essay writing and declamation. Representative po ang aking paaralan na Victoriano Siramundo Elementary School. So ano po ba ang nais ko ipagin? Meron lang po akong dalawang pangunahing bagay yung gusto ipagin. Ang una is balance life. Dapat po, maging balance tayo ng estudyante. Sa inyong elementarya, sa pumamagitan, natural lang pagiging malikot. Natural lang ang pagiging video. Dapat po ito maintindihan ng ating mga magulang. Kasi alam naman po natin na naiintindihan ito ng ating mga magulang. Basta, huwag lang kayo mawawala ng respeto sa inyong kapwa. Lalo-lalo na sa inyong mga bro. Huwag din dapat kayo papabaya sa inyong mga academics. Enjoy yung pagkakatuto, maging ang pag-develop ng inyong karakter. Develop nyo ang inyong kaalaman, pero din ang inyong pakipagkakatao. Napakahalaga po ng edukasyon sa isang tao. Ito po ay isang susi para mas madali mong mapasok ang ito punta sa inyong mga pangarap. Kaya pagpupinin po ninyo ang inyong pag-aaral para mapagtapos kayo at mas mapadali ang pagkamit ng inyong talumpay. So bakit po ito parang susi? Kasi lahat naman tayo, nakikita natin yung ating mga pangarap. Abot na lang natin lahat kahit saan ba gusto mong parating. Pero ako yung buhay na pagkulay kung anong gusto natin parating sa buhay. Pero ang mahirapan natin ay yung dahil pagkulay doon. Hindi ko naman po sinasabi na ito kasi lang yung tayo paraan, pero mas madali po natin mahanap doon kung meron po tayo ng aksyon. Yan po ang mahalagaan na dapat natin maipamana sa ating mga anak. Ngunit, kasabay dito, kasabay na rin emosyon, dapat rin i-develop ang inyong karakter. Dapat natin tugin ang ating mga anak, lalo na yung mga bata pa, para maging isang mabuting mamamayan.
dapat yung palawigin ang pakikisama, kumbaga, dapat yung palawigin ang kanilang kakayahan makisama sa kanilang kapwa. Maniwala po kayo, ito po yung nagsisimula sa elementarya. Pero habang buhay po nila yung dati. May kasabihan nga na your skills will help you get somewhere, but your character will keep you there. Opo, lahat ng ating pangarap, kailangan natin pagsumikapan. Kailangan natin pag-isipan, kailangan natin pag-diskarte. Maaari natin siyang marating. Pero mahihirapan tayo i-maintain yan kung hindi natin develop yung ating karakter. Mahalaga po sa lahat ng tao, marunong tayong makisama sa ating kapwa. Hindi lamang po academics ang dapat natin pukusan ngayon, lalo-lalo sa mga ganitong edad. Dapat po inuunan po natin ang karakter nila para matuto sila makisama na tatangin nila hanggang sa future. Kaya para po sa lahat ng estudyante ngayon, panatilihin po sana natin ang respeto natin sa ating kapwa. Lalo na sa ating mga guro. I-balance niyo po ang pag-develop ng inyong character ng inyong academics. Dapat sabay siyang lalo. Okay. Pangalawa naman po, gratitude. So, appreciate natin ang mga taong tutulong sa ating mga pag-aaral, mga bata. Appreciate natin yung mga dahilan kung bakit tayo nakapag-aaral. Kagaya natin sa ating umanina, napakalaga ng pag-aaral sa buhay ng isang tao. Hindi po biro ang pag-aaral. Maliban sa pagod at puyat, kasama din po dyan ng gastos. Malaking sakripisyo sa isang pamilya ang mga gastos ng bawat isang estudyante na nag-aaral. Kaya, tayo mga bata, huwag natin sayangin. Maging matibay na motivasyon natin ito para mapatapos tayo patungo sa ating mga pangarap. At dadating po ang araw, marirealize natin ang importansya ng ating mga guro sa direksyon natin sa buhay. Pasalamatan natin sila sa kanilang sakripisyo at pagdadyaga sa inyong pakulitan at kabiguan. Taus-puso pa nilang ginagampanan ang kanilang pupulit sa kabila ng hirap na dinadanas natin, especially sa pangalan natin kung saan tayo laging minamahal. Palan naman natin yung lugar natin laging minamahal. So despite everything that is happening, nandun pa rin ang ating mga guro, nagsasaga sa ating mga estudyante, nagsasakripisyo para sa ating mga estudyante. So sana, masala natin silang mamisiig at makinig tayo sa mga payo nila. Sana makapagpasalamat tayo sa kanila habang sa kanilang mga ambag sa kailangan natin sa buhay. So lahat ng pinapayo nila at tinuturo nila sa inyo ngayon ay dadalhin nyo